So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, finally i-review natin itong bagong labas na mid-range smartphone ngayon ni Poco, ang Poco M6 Pro. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun na mga ka-J-Vlog, sa mga hindi nakaalam, official na pong in-announce ni Poco yung mga lineup nila for this month. So meron tayong Poco X6 Pro, Poco X6 5G, and the Poco M6 Pro. At ito po yun, i-review natin for today's video. So yun, shoutout din sa mga nakanood ng unboxing video ko dito sa Poco M6 Pro. First impression ko dito, sobra talaga ako natuwa sa kanyang design and of course sa kanyang display. And ilang weeks ko na to nagamit, nasa 2 weeks na mga ka-J-Vlog, at super duper satisfied ako sa mapo-provide na performance sa atin ni Poco M6 Pro. So yun wala tayo sa studio ngayon, outdoor mode naman tayo ngayon para mas maganda rin naman syempre yung ambience. Lupit ng mic natin, napakaliit, tapos mahangin at hindi gano'n narinig yung background noise. So yung gamit kong mic sa mga nagtatanong is yung Holyland Lark M2. So yun mga ka-J-Vlog, focus natin is sa Poco M6 Pro. At itong review unit natin, biruin nyo yun, nakapag-offer na rin si Poco na mataas RAM at internal storage. So meron na siyang 12GB of RAM and 512GB of internal storage. Napakalaki po na ma-offer na internal storage ni Poco M6 Pro. Ang dami nyo na po malalagay ng mga games, pictures, documents, and of course music dito sa inyong smartphone. So yun, nagiging normal na ngayon ng 512GB storage sa mid-range segment, kasi before hindi natin nakikita yan, to be honest. Usually ang pinaka-max is 256GB. Ngayon ino-offer na nila yung 512 dahil maliit na po talaga ang 64GB. Ang pinaka-minimum na talagang storage na pwede natin magamit sa 2024 is 128GB, kasi ang lalaki na po ng mga required storage. Meron ako isang phone na 64GB, kahalati na or 40% na na-occupied agad ng storage dahil sa system storage agad. Ang laki kumain ng storage ng Android 13. Kaya yung iba nag-Go edition para mas mas umoko yung performance ng smartphone. So yun, dito tayo ngayon sa Poco M6 Pro. I-review. So sa review na to, syempre tingnan natin yung full potential niya. At kung interesado kayo dito mag-purchase, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link na ito sa description. So next naman, explore natin yung design at yung build quality ni Poco M6 Pro. So yan, para sa akin very unique yung design na itong smartphone na to. Nagustuhan ko naman siya, pero glossy finish kasi, kaya tingnan nyo, prone siya sa mga smudges. Okay naman yung design, yung color na ito ay maganda rin. Tapos tingnan nyo, blue yung likod pero yung frame niya ay color black. Tapos yung frame ay matte finish po siya overall. Tingnan nyo, lalaki ng camera module nitong Poco M6 Pro. Kaya panigurado when it comes sa camera performance ay maganda to. At mamaya magbibigay ako ng mga photo samples nitong Poco M6 Pro. So triple camera setup, ganyan kalaki yung module niya or hati, dahil si Marin Jelly case ay malaki rin yung cutout. Ayan. So ganyan kalaki. Kaya panigurado pag gagamitin nyo to outside, makakuha to ng attention ng mga ibang consumers. Dahil medyo kakaiba or unique yung design ng Poco M6 Pro. Tapos, magaan siya, to be honest. Ang gaan, kaya perfect na perfect to for games. Dahil hindi kayo mangangawit, kumbaga. So, sa right side, nandito yung kanyang power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong microphone, IR blaster, secondary speaker grills, and 3.5mm headphone jack. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. Sa bibili rin netong smartphone na to, meron na siyang screen protector out of the box. At ang maganda rin sa Poco M6 Pro is meron siya 120Hz screen refresh rate for smoother animation. At meron siyang punch hole display na maliit lang. So si Poco M6 Pro ay merong triple rear camera. Yung main camera niya is merong 64 megapixels with optical image stabilization. Meron siyang 8 megapixel ultra wide and a 2 megapixel macro lens. Sa front camera naman, meron tayong 16 megapixel at capable sila rear and front ng Full HD 1080p video recording.
Sa screen naman, si Poco M6 Pro ay merong 6.67 inches Flow AMOLED dot display na merong resolution na Full HD+, 1080 by 2400 pixels na merong 120Hz screen refresh rate. Sa OS naman, out of the box sa Android 30 siya with MIUI 14. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G99 Ultra. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz and sa GPU nakamali G57 MC2 siya. At pagdating naman, meron siyang dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 67W fast charging. So next on mga ka-J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance ni Poco M6 Pro. So itong smartphone nga na to ay powered ng isang bagong 4G chipset na MediaTek Helio G99 Ultra na meron GPU na Mali G57 MC2. So ito yung upgrade na G99 na chipset dahil Ultra nga siya. At ang naiba na mapapansin nyo is sa GPU side. I think yung MediaTek Helio G99 ay Mali G52, tapos sa Ultra is Mali G57 na. So mas upgraded na yung GPU para sa mas magandang gaming performance. And yun, nakapaglaro na ako so far dito sa Poco M6 Pro. Na-game test ko na rin to. Abangan nyo na lang po yung game test ko sa ibang channel ko sa Boy Update. I-upload ko yan doon. Pero yun mga ka-J-Vlog, napakaganda po ng performance na rin sa gaming, to be honest. Kahit 4G pa rin itong si Poco M6 Pro. Lahat po ng tinest ating games ay playable. Even Genshin sa high settings playable din naman dito sa Poco M6 Pro. Yun, sa ML, smooth siya mga J-Vlog. Pero sad to say, since bago lang yung chipset nito, hindi pa siya available sa mga matataas na super duper mataas na settings tulad na lang sa ML. Hindi available ang ultra graphics, and sa COD hanggang medium graphics lang siya. So hindi pa siya ganun naka-optimize. Pero sa mga ganung settings naman na sinet natin, smooth naman ang performance ni Poco M6 Pro. Pero yun, malin nyo naman in the near future updates, ma-optimize na rin itong chipset na to for more better gaming performance. Kung ako tatanungin, na-enjoy ko na maglaro dito sa Poco M6 Pro at okay rin naman siya i-recommend sa inyo. So yun, ang maganda rin dito, mataas ang battery capacity niya, magandang display premium dahil AMOLED na siya, tapos mabilis lang siya mapu-full charge. So hassle-free ang may experience yung charging dito sa Poco M6 Pro. Ang pinakamalupit is yung top of the line na RAM at ROM, 12GB 512. So yung ganyan terno talaga na RAM at ROM ay super duper okay for gaming. At marami po kayo malalagay ng mga games dito sa Poco M6 Pro salamat sa kanyang huge storage. So next naman, explore natin yung camera app ni Poco M6 Pro. So yan, nandito tayo ngayon sa main camera niya. At meron tayong mga ganap dito tulad na lang ng flash, aspect ratio, HDR guidelines, AI camera. So in-on ko na yung watermark. Meron din siyang macro lens. Meron siyang macro mode, timer, voice shutter, tilt shift, time burst, and assist camera. Meron siyang ultra wide camera. Ayan. So ultra wide camera, 0.6. Meron siyang zoom na 2x zoom na hanggang 10 times digital zoom po tayo. Tapos meron tayong mga iba't ibang filters dyan. And of course, beauty mode sa rear. Okay na okay yan. Sa video naman, ang pinakamax na resolution na ma-offer ni Poco M6 ay Full HD 1080p at 60 frames per second. Maganda rin dito, pwede rin siya sa ultra wide pero hanggang 30 fps Full HD 1080p lang siya. Meron siyang Pro mode and scan documents. Meron siyang portrait mode for background blur, night mode for low light shot. Some more, para magamit yung full potential ng ating 64 megapixel, ayan, pumunta tayo sa 64 megapixel mode. Meron siyang panorama, short film, slow motion, time lapse, and exposure. Sa front camera naman, ayan, hello. Malinaw ang front camera nito mga J-Vlog, solid. So, meron tayong filters dyan, ay yung beauty mode. So, pinaka-importante yan sa front camera, of course, yung beauty mode. Sa video, ang pinaka-max na resolution niya is Full HD 1080p at 60 frames per second. Meron din siyang portrait mode for background blur. Medyo cool yung background blur ng Poco M6 Pro. And of course, meron siyang night mode. So, ilang mga J-Vlog ang camera app ni Poco M6 Pro. So, biometrics test tayo dito sa Poco M6 Pro. First, na-try natin is yung kanyang fingerprint scanner. In display siya. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate. Next is face unlock. So, pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So, speaker test tayo dito sa Poco M6 Pro.
At yun nga, dalawang kanya speakers at gagamit tayo ng sound level meter. So start tayo. So hello, what's up mga ka-J? So ito yung na-measure ng ating sound level meter, 100.3 decibels. Napakataas mga ka-J-Vlog. Yes, ang lakas ng speakers nito. Tapos ang maganda dito, dual stereo speakers pa siya for immersive and great bass quality. Kaya kung i-rate ko yung speakers nito, 1 ang lowest and 10 ang highest. Ang score ko dito, nasa perfect 10. So battery test tayo dito sa Poco M6 Pro. Maglalaro tayo ng Mobile Legends. Sige natin kung battery percent na mabawas. So first na lalaroin natin is ML at ito ang ating settings. HD mode naka-on. Refresh rate high, graphics high, naka-on ng outline at shadow. At syempre, naka-full download ng resources. So start tayo sa battery test. Start tayo sa battery percent na 100%, 30 minutes. So yun mga J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira pang 93% sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa Poco M6 Pro. Grabe, 7% lang po ang nabawas. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating full review sa Poco M6 Pro. Ayan, kung ako tatanungin, definitely maganda rin naman itong smartphone na to. 4G nga lang siya, hindi siya 5G ha, pero yung 4G na in-offer niya naman chipset ay medyo revamp na G99 kasi G99 Ultra. Sa pagkakaalam ko, nag-revamp siya when it comes to GPU. Dahil yung GPU ng G99 lang, yung basic is Mali G52. Tapos ngayon sa G99 Ultra is Mali G57. So medyo mahangin, no? So pagpasensyahan nyo na. Ewan ko rinig sa mic yan. Pero yun, Mali G57 at yun, okay na okay siya for gaming. Nakapaglaro na ako dito ng ML, COD, Genshin Impact. Pwede rin dito sa Poco M6 Pro. Pero since bago lang yung chipset niya, medyo hindi pa optimize yung mga ibang games dito sa smartphone na to. So manage your expectation while buying this smartphone sa gaming. Dahil yung mga iba is hindi pa required, hindi pa available yung matataas na settings. Tulad na lang sa ML, wala pang ultra graphics. Sa COD, wala pang hanggang medium graphics lang. Pero syempre, patagal ng patagal, malay nyo naman mag-available yan through update. So yun, kung interesado kayo dito, lalagay ko po yung link nito sa description. Maganda performance sa camera, battery, fast charging pa siya, 67 watt. Maganda yung display overall. AMOLED display, large screen size sa 6.67. And of course, para sa akin, meron siyang magandang design. So kung interesado kayo dito sa Poco M6 Pro, ayan mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link nito sa description.